one of the most convenient modes of transportation in the modern age. Taken every day by the people of the Philippines, train take people to and from different cities and even regions. Though these metal vessels aren't the perfect mode of transportation. But why? Why choose the railways? Para madali sa pagpasok sa trabaho. Mas mabilis syempre. Mabilis. Kasi ngayon talaga traffic na. More traffic na lalo December. Ang transpo talaga is either LRT or jeep. Pero sobrang crowded pa rin kasi ng mga jeep dito. So, mas I prefer, LRT. Pipili ko yung train kasi isang sakayan lang papunta dito. Kasi kapag sumakay ako ng jeep, iikot pa. Kaya hassle na para sumakay pa ng jeep. Mas convenient ito. Convenient. Mas convenient. How often do people take the trains? And when do they start taking them? 2014 pa yun. 2019, before pandemic. August 1, 2021. Since 2018, ganun. I think bata pa lang ako, parang 3 pesos pa lang yata or 2 pesos pa lang yata ang LRT. Sumasakay na ako. Everyday sumasakay ako ng PNR from Taguig to Manila. 4 times a month. Have the fares made an impact on them? Personally, yes. Kasi dati, di ako nag-beep card. So, nung nagtaas yung price, nag-beep card ako kasi may discount. So, parang ngayon, parang ako na lang yung nag-adjust. Kasi nga tumaas yung regular fare. Eh, sa beep card, mas mura. Para sa iba siguro yun. Pero para sa akin, okay lang naman yun. Okay lang naman po. Kasi kaya naman natin yun. Fair naman po Fair yun. naman yung price. Hindi naman po. Okay lang naman, hindi man siya ganun pataas. Oo, syempre. Kahit piso, dos na yung tinaas. Malaking halaga sa atin yung pag nagsama-sama uwi. Siyempre, lahat naman tayo affected dun. Even estudyante, nagtatrabaho, and lahat naman, businessman or businesswoman. PNR, okay naman. Pero sa MRT at LRT, maapektuhan talaga. Maraming na epektuhan. Medyo, oo. What makes these trains different? And what can be the best way to improve them? Yung aircon. Kasi madalas Yung proper ventilation. mainit talaga yung LRT. Mga station, dapat pala kayo pa dito. Everything needs improvements naman. Especially yung mga toll gates, yung mismong schedules ng train. The security could also be improved as well. Kasi may mga LRT stations na walang scanner. Have proper schedules kagaya ng Japan, where the train would arrive at certain minutes, certain times, instead of stopping sa isang lugar lang and then waiting. Sa line 1 masikip, maliit yung bagon. Sa line 2, malaki. Kaya hindi masyadong ramdam yung init. Pag line 1, mainit talaga sobra, kahit anong oras. Pag yung sa pila, parang siksikan, dapat may limit. Hindi siya modern pa. Kasi yun nga, sobrang dami din talaga ng tao sa metro. Hindi rin kaya niyang i-cater lahat. Lalo na sa MRT, kung mapapansin mo every morning, talagang napakahaba ng pila. Self-hygiene ng mga tao siguro. Kasi may time na may makaka-encounter ka na may amoy talaga. Which is, kailangan mo tiisin kasi commute talaga. Which sa pangalan na commute. Ikukumpara mo sa ibang bansa, pero ongoing pa naman yung ibang line. Ayun nga yung naririnig ko. Pero improvement to, kailangan pa. Mga train, mas i-upgrade nila. Aircon. Sa aircon kasi, siyempre, pag nagpawis ka. Kasi minsan, yung aircon mahina. Kaso, nasa Pilipinas tayo. Wala, mahirap yung ipilit na ibago yung trains na wala namang pondo. Minsan, kulang siguro sa maintenance. Maraming nasisira. Tapos, yung mga motor din ng mga train na hindi rin naayos. Tapos, yung mga railway na may maraming sira din na kailangan pang i-maintenance araw-araw. Siguro, kailangan pang i-improve nila yung pag-maintenance. Tsaka, yung pagbabago siguro ng train or pwede nilang ma-requesta ng mga bagong pyesa na para hindi naman maabala yung ibang mga sumasakay. Pag nasiraan, wala nang ibang train na pwedeng dumaan. So, cancel agad. So, kailangan ng ibang option na
commute. Masuggest, madaming train. Kasi parang iilan lang yung train nila eh. So, pag may nasira, wala na. The Philippines' public transportation system is now undergoing massive changes. With the government's decision to phase out all traditional jeepneys, it is unclear how the train systems will fare after the dilemma. The train system of the country have been improving over the years, but how long will the citizens have to wait for it to not lack anything and just be enough?